Hay mga preni, magugulat ka sa sarap ng kakaibang pansit kanton na ito. At kung bago ito sa paningin nyo, ay subukan nyo na din. At recommendable recipe ito dahil sa masarap na combination ng mga sangkap. Subukan mo na ang sariling version ko na sa simpleng sangkap ay panalo naman ang sarap. At ito ang masarap i-partner dito. Ganito ang binili ko, 305 grams ito mga preni. Linisin at hugasang mabuti. At ito na ang hiniwang pusit at ink. At para naman sa mga gulay ay gamit tayo ng sweet peas o gisantis o kung ano man ang tawag nyo rito. At kukuha lang ako ng sakto lang for this recipe. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Kailangan din natin ng isang piraso ng carrot. Balatan at hiwain ito into strips. At syempre di mawawala ang cabbage. Katuwa nga at mura lang pala ito ngayon. Kuha lang din ako ng sakto lang, hugasang mabuti bago hiwain ng ganito. White onion ang gagamitin ko. At 6 na buti lang bawang. Pitpitin muna bago hiwain para lumabas ang katas. At sa pinainit na kawali ay maglagay ng mantika. Set on medium to low heat. I-fry ang carrot until soft. Hanguin at i-fry din ang sweet peas, mga ilang seconds lang ito dahil mabilis itong lumambot. Ganun din ang cabbage, few seconds lang din ay okay na. Ginagawa ko ang pagpapry nito para hindi sagi ang texture nito mamaya. Mag-a-add ulit ako ng oil at igisa ang garlic until fragrant. Next natin ang onion, saute until translucent. At ang ating pampalasa sa pansit, ang squid. Huwag niyong pakakatagalan ng pagluluto nito mga preni. Lagyan ng seasoning granules o nais mong pampalasa. Asin at paminta. Taste accordingly. Igisa lang ang pusit hanggang sa lumambot at maluto na ito. Wow, ang ganda ng pagkakaluto at hanguin na natin. At sa parehong kawali ay maglagay ng 2½ cups of water. Bring to a boil. Lagyan ng salt and pepper. Taste accordingly. 1 tablespoon oyster sauce. Haluin para ma-distribute. At ilagay na ang squid ink. May halong tubig ito kaya marami. Haluin at lagyan ng pampalasa pa. At ito ang kukumpleto sa ating dish. Squid ink flavor ng pansit canton. Lagay lang natin dyan. Lutuin over low heat hanggang sa mag-reduce na ang sauce. Halu-haluin lang natin hanggang maiga na talaga. Turn to heat. At ilagay na natin ang mga nilutong gulay. Kalahati lang ilalagay ko for toppings later. Naku mga preni, ang ganitong combination ng mga sangkap ang perfect talaga dito. Haluin hanggang sa mag-combine. Ayan. At i-plating na natin dahil kapag maganda ang pag-plating, mas craving. Ito kasi yung una nating makikita bago pa natin tikman. Pansin nyo, nagsashiny, hindi dry. Sprinkle natin with tinapa powder kung available ito sa bahay nyo. At dahil own recipe ko ito, inirecommend ako na mas masarap din kapag may tinapa powder at kalamansi para kompleto at overload sarap. Pwedeng panghanda sa mga birthday yan dahil super tasty at bango nito. Try nyo na rin, hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!